mega love shout out, Mapsat. Grabe naman itong title ni Attorney Enzo, ang karma ni Bato. Bakit may karma si Bato? We have got to the Kinakarma na point ba? where literally Diyos ko, Lord Rudy. Grabe ka naman, Attorney Enzo. Kinakarma na si Bato. Ay, gravity. O, sige, pakinggan natin sa attorney. O, ang karma ni Bato. Ang pagpapatupad ng tokhang, siya naman ang matotokhang ngayon. Anong magiging senaryo kapag siya naman ang nanlaban? Diyos ko po, Rudy. O, pag nanlaban yan, alam na this. Panoorin ang eksklusibong pagsusuri ng eksperto. Sige, pasok, Sir Bad. Ay, Sir Bad tuloy. At Attorney Enzo. Diyos ko po. Ay, Bato, magtago ka. Galingan mo, ha? Nako po. If in the case, and we don't know if this may happen, that there might be panlalaban, no? Or baka magka-shootout or something. We don't want Sinong nasa linya? Professor Roland Simbulan. that to happen. Pero kung kunyari umabot sa ganun yung mangyayari, ano po ang possible na mangyayari dito sa warrant? Bodyguards. No? Opo. So in that case, talagang nanlaban. Okay. Yung ginamit nila sa mga biktima noon na nanlaban ngayon, magagamit laban sa kanya. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yun nga. Ayan. Kausapin nga natin ang chairperson po ng Center for People Empowerment in Governance or CENPEG. He is also a defense analyst at former professor in public policy ng UP. Let's make heads or tails dito po sa the bato pick question. Si Professor Roland Simbulan makakasama po natin. At good morning din, Rica. Apo. Hi, Prof. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So let's start with ano po. So finally dahil siguro narinig ng Malacanang yung mga feedback ng mga ano po ba, yung mga kontabula, diba? Ano na nangyari? Nalusutan kayo pagpapasok, nalusutan pa rin kayo paglabas. So now we have a definitive order mula sa Secretary of Justice na PNP, NBI, pwede nyo nang iserve yung warrant of arrest. So what do you think of that? Are you hopeful na mai-implement nga yan? Mai-serve yung warrant of arrest against Bato de la Rosa? Yeah, lalo na ngayong meron ng desisyon ang Korte Suprema na huwag bigyan ng temporary restraining order si Bato de la Rosa. No? I think ano na yun, parang go signal na rin. Opo. Na okay. No? So anumang action na gagawin ngayon from now on ng gobyerno, mga ahensya, law enforcement agencies nito, ay meron ng legal backing. No? Go ahead. And madali naman siguro. I think I'm hoping that ma-apprehend si Senator Bato de la Rosa dahil hindi naman siya mahirap ma-identify. Madali siya. Lalo na, he's everywhere. His face is everywhere. No? Social media. No? And siyempre, maraming nakakakilala sa kanya dahil tumakbo siya senator, tumakbo siya. So, ano po yun? Tumakbo siya senator? Tumakbo. Tumakbo senator. Tumakbong senator. At ngayon, tumatakbong senador. Totoo ka dyan. It's all on on film eh. Opo, diba naka-record dito eh. Oo, mahirap talaga dahil sa pag pinag-usapan yung video, alam mo na yung itsura niya, di ba? Laking mama. Oo. Tumatakbo rin siya doon. Oo. Pag pinag-usapan natin yung audio, alam mo na rin. Oo. Kung anong tunog niya. Pero tapos ang lumalabas pa dito, yung kasama niya palang tumatakbo sa video, mga staff niya, hindi pa pala mga NBI. Oo. Mga staff niya, staff members niya. Correct. Opo. Professor, so let's talk about this kasi yung iba nag-speculate nung kung si General Torre lang yung nagbantay dun sa Senado, dampot na eh. Pero di po ba kasi ang problema nga lahat medyo nangingilag na teka, wala pang desisyon yung Korte Suprema eh. Di pa tayo pwedeng gumalaw, nagkaroon ng paralysis kumbaga. Ito po yung susunod na na edisyon. Magfa-file daw po ng motion for reconsideration yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court. Paano ngayon yan? Are we gonna be paralyzed again? Hindi naman, siguro malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration kasi after all yung voting 9-5, di ba? Lalo na I think itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na influence lalo na nung position
ng Solicitor General, no? Po. Which is very well argued, no? Yung position ng Solicitor General to deny the temporary restraining order. So kung ano lang talaga, well, I was hoping nga kung nandiyan nga siguro nandiyan pa si General Torre, baka walang ligtas. Kasi nandun na sa nandun na sa president ng Senate. Wala talaga ligtas Oo, si Tory yan. Naka-cordon na doon, tapos parang pumasok sa isang trap eh. War thunder hits you like the ninth wave with long-awaited new vehicles and graphics upgrades. Now, Tapos, Oo. ngayon nakalabas pa. Oo. Nagano pa. Nag-chopper pa. Ay, nag-chopper. Ma'am, Yeah. opo. Prof, isa sa mga naririnig natin is the possibility of citizen's arrest na tinatawag nila, no? Pero paano po ba, how does this happen? Pag nakita ko po ba siya na nag-grocery, pwede ko sabihin, inaaresto kita sa ngalan ng batas at dadali ko na siya sa NBI, PNP, ganun lang po ba yan? Well, kung siguro kung matatansya nung makakita sa kanya na kaya nilang they have enough numbers para physically ma-apprehend and turn over. Unless meron siyang hindi natin alam, baka merong mga bodyguard siya, no? Siyempre matagal na naging PNP chief, tapos matagal siyang nag-serve as mayor ng Davao. Baka may mga bodyguard siya who are armed, no? Ngayon, if that happens and pumalag sila, no? They're being arrested by law enforcers. Siyempre, may din yung law enforcers to defend themselves, no? While conducting the apprehension or arrest of Bato de la Rosa. But I'm sure that they will do their best to apprehend him using all the legal processes. Opo. Since I-read yung Miranda rights niya, ganon, lahat ng para walang lusot yung kanyang mga lawyers. We're running out of time, Professor, but since na-mention nyo na po, no, yung may kasama siyang mga possibly armed bodyguards, if in the case, and we don't know if this may happen, that there might be panlalaban, no? Or baka magka-shootout or something. We don't want that to happen. Pero kung kunyari umabot sa ganun yung yung mangyayari, ano po ang possible na mangyayari dito sa warrant? Well, kung siyempre yung mga law enforcement agents or even the PNP, pag nagko-conduct ng arrest, usually they are armed, no? Para ready sila in case there is some reaction from the person they are apprehending, no? Lalo na siya with his military with his background in the military and that PNP chief pa. May assumption sila na armado siya at armado din yung kanyang mga bodyguards, no? Yeah. So I'm sure they will be ready for that. Kung halimbawa, meron silang intelligence report saan siya, tapos they are going to conduct a dragnet, no, for his arrest, no? They will be ready for that. So kung mag-aano sila, but I don't think na they will yung shoot to kill na. Pero gagawin lang siguro nila, gagamitin yung armas nila pag nag-fire sila, no? The first shots will be done by the senator or his bodyguards. No? So in that case, talagang nanlaban. Okay. Yung ginamit nila sa mga biktima no, nanlaban. Magagamit laban sa kanya. Dapat magamit din ang intelligence at saka confidential funds. Oo, para naman masabing na mapupuntahan. Para checkmate. Yes. At least it will be the intelligence and confidential funds will be put to good use. Yes. Hindi naman Professor, thank you po. Professor, thank you so much. Salamat sa panahon po. Yeah. We appreciate it. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag Salamat, buklod ay attorney. may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao. Silipin ulit natin. Baka may isa pa tayong makita kay attorney. Mga supporters di ba to nag-rally para iprotesta ang DOJ order sa pag-arrest? Ano magagawa ng mga kikinsi? Iilan lang sila mga supporters niya. Ay Diyos ko po, Rudy. Nako po. Sige na nga lang, ito na nga lang. Ano magagawa ng mga supporters ni Bato? Secure at legit. May 20%. Attorney, ano magagawa ng mga supporters ni Bato? Putragis, bilang-bilang lang sila. Kung di man lang sila, ilalangaw nga. Ay Diyos ko, Lord. Ano magagawa ng mga yan? Anak naman ng kamote, oo. Meron pa nga isa ibubuhos daw niya yung buhay niya kay Bato. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na.
Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Shout out, Punto, Deo Marte. diretso. Shout out. Deo Marte, shout out. Ngayon, itong mga supporters ni Bato, pati mga DDS, mga kabunyog, Ang dami nyo. alam na nila ito na posible talagang ma-locate si Bato at ma-aresto. Kaya sa ngayon, ang mga supporters ni Bato, ayun, may pinagawa ng karton. Nandun sa Senado, sa labas ng May Senado. pulis pang kasama. Nauuso na naman ng karton. O kung si Digong may karton, may pinagawa ng karton para kay Bato. At may mga ilang cartons ni Bato ang nandun, standee, doon sa may Senado. Nagrarally sila doon, ang mga supporters ni Bato, nagpapakita daw sila ng support kay Bato. Ngayon, mga kabunyog, kaya lang ang problema, kukunti na naman eh. Kukunti ang sumasama sa rally para kay Bato. Kaya, yung mga supporters ni Bato doon sa Senate, nagrarally sila, nagpapakita sila ng suporta daw kay Bato. Kaya lang, walang nagaanong suporta. Kukunti ang taong sumasama. Nagkakagulo pa yung mga supporters ay yung mga lawyers na DDS. Itong si Attorney Salpanelo, kinantsawan pa yung mga abogado ni Bato. Ang mga abogado kasi ni Bato, yung opisina ni Torion, si Attorney Torion saka si Attorney Jimmy Bundok, ay sa halip na suportahan ni Panelo, kinumentaryohan Sabi ni Panelo, si Attorney Salpanelo, sabi ni Panelo, mali kasi yung ginawa nila Ang final kasi nila, petition for certiorari, prohibition, injunction, TRO. Dapat hindi ganon, sabi ni Panelo. Sabi ni Panelo, dapat habeas corpus. Kaya makikita nyo, sa nangyayaring ito ngayon, nagkakagulo ang mga DDS. Nagsisisihan sila. O sinisisi ni Panelo, yung mga abogado ni Bato, sila Attorney Israelito Torion, saka si Jimmy Bundok. Sabi ni Panelo, mali kasi. Alam niyo mga kabunyog, ang sabi naman ng mga ng ilang mga lawyers, ay mali rin si Panelo na habeas corpus ang i-file. Kasi ang habeas corpus, ibig sabihin niya, nakadetain na. Nakadetain na yung tao, tapos gusto mong palayain kasi illegal yung pagkakadetain sa kanya. Yan yung habeas corpus. Ay hindi naman nakadetain si Bato. Bakit mo gagamitan ng habeas corpus? Kaya nagkakasagutan ngayon. Kinukomentaryuhan ni Panelo, mali daw yung ginawa na petition for certiorari, prohibition at injunction with the prayer for issuance of TRO. Kaya lang, ang sabi naman ng mga lawyers na nagtatanggol naman kay Torion, mga DDS lawyers, hindi. Tama rin naman sila Torion kasi hindi naman pwede ang habeas corpus kasi hindi naman nakadetain si Bato. Kaya anyway, yan ang nangyayari sa kanila ngayon, nagkakagulo sila. Pero ang totoo, kung pinag-uugatan ng kaguluhan nilang yan, akala kasi nila tama yung sinasabi nila. Naniniwala kasi sila sa kanilang mga legal opinion. Ang dami nang nagsasabi na mali ang kanilang ginagawa at sinasabi, hindi sila naniniwala. Halimbawa, paulit-ulit sila sa pagsabi na walang jurisdiction ng ICC, illegal or invalid yung arrest warrant ng ICC, hindi yan maipapatupad sa Pilipinas dahil hindi na tayo member ng ICC. Ganon yung kanilang argumento lagi. Na ang Korte Suprema, naglabas na ng desisyon, denied ang TRO. Anong ibig sabihin ng denied ang TRO? Ang ibig sabihin yan, para sa Korte Suprema, hindi kailangang pigilin ang pag-aresto kay Bato. Hindi kailangang i-TRO kasi legal yung warrant of arrest, valid yung warrant of arrest ng ICC at may jurisdiction ng ICC. Malinaw, ganun yung pagtingin ng Korte Suprema. Kasi kung sa tingin ng Korte Suprema, invalid yung warrant of arrest, kung sa tingin ng Korte Suprema ay walang jurisdiction ng ICC, ay maglalabas ang ICC ng temporary restraining order. Siyempre, kakampihan ng Korte Suprema si Bato na wag itong arestuhin kasi hindi naman valid ang warrant of arrest. Instead, ang naging desisyon ng Korte Suprema, hindi naglabas ng TRO. So anong ibig sabihin yan? Kumbaga, hindi pinipigilan ng Korte Suprema ang pag-aresto kay Bato. Kaya nga ngayon naging porsigido na yung mga autoridad na arestuhin si Bato dahil nagsabi na ang Korte Suprema, walang TRO. Denied yan. Parang ibinigay na sa autoridad Ibinigay na sa executive department, bahala na kayo. Gawin nyo yung sa tingin ninyo dapat. Kaya ngayon, naglabas na ng order ang DOJ. Itong mga DDS na mga abogado, nagmamagaling pa rin. Si Marcoleta sabi niya, hindi pwedeng i-enforce yung ICC warrant of arrest kasi hindi na tayo member ng ICC. Ganon din si Cayetano, nagmamagaling din.
O lahat sila nagmamagaling. O ang problema, nagmamagaling sila samantalang ang Korte Suprema malinaw na ang desisyon. Walang TRO. Walang TRO, denied. O kaya kung ano dito mga kabunyog, kahit paanong mga nag-aargumentuhan sila, si Panelo, kini-question yung mga abogado ni Bato, wala. Kahit anong gawin nila, talagang matatalo sila dyan. Kasi ang Korte Suprema, malinaw na ang stand sa issue na yan. Para sa Korte Suprema, may jurisdiction ang ICC. At ang warrant of arrest na nilabas nito ay valid. O, yan yun. Yan, ano yan eh, dapat tanggapin na nilang katotohanan na ang Korte Suprema ay hindi sang-ayon sa mga pagtingin nila nitong mga DDS na mga lawyers. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog,